So ayun, mega love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo kung saan man po kayo ngayon? Sorry po, nandito lang po ako, lumalabas lang po ako sa gilid. Inayos ko lang yung ating thumbnail. Ayan. So ngayon po, magandang balita po ito mga kababayan. Actually may related din po ito kay Yorme Isko Moreno pero more on po ito kay Hani Lacuna at kay Sam Versosa. So Lacuna at Versosa nagkasagutan na. Ito na nga. Kasi actually, kung napapanood ako, actually napapanood po inyo ito, mga Manilenyo, mga Iskonians, no, mga nakasuporta diyan kay Yorme. Napanood nyo po ito. Na kung saan itong si Sam Versosa, meron ngang nilabas, no, na mga sinasabi. Marami siyang sinasabi, no, na mga paninira nga sa administrasyon ni Isko at administrasyon ni Hani. So actually, ito po hindi po tayo nagagawa-gawa ng kwento. Klarong-klaro po at rinig po natin sa video na si Sam Versosa po ay nagsasalita dito patungkol nga po no sa kay Hani Lacuna at kay Isko Moreno at sinagot nga ito ni Hani. So ito po pakinggan niyo po ha. O pagkatapos po ng video na ito, may sasagutin po si Hani dito. Ayan. Grabe ho eh. Almost 18 billion ho ang inutang nila. Dinao nila sa utang ang Manilenyo. Alam nyo, pag kinupit mo yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na to. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Tinenta ho pa nila yung ari-arian ng Maynila. Divisoria, Bago Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila, halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan, saan ginamit? Saan napunta? Ang sinasabi, binigay daw na ayuda ng pandemya. Kung hindi divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala. Ito speaking of saan daw napunta. Actually, kung tutuusin kung lahat ng binigkas ni Sam Versosa ay naibenta talaga. Hindi lang 18 billion po ang halaga ng naibenta. Tsaka pangalawa, sabi niya 18 billion daw 20 years na babayaran. Maaabutan pa daw ng mga next generation, ng mga kabataan katabi niya. Tapos pangatlo, sinasabi niya doon na ang 18 billion daw kapag dinidivide daw yan sa lahat ng Manilenyo, 100,000 per head daw. Dapat ang matatanggap ng bawat isang tao sa Maynila. Sam Versosa, actually, alam ko naging congressman ka, pero actually, businessman ka rin. Dapat marunong kang mag-total sa math. Alam mo, 18 billion, i-divide mo yan siya sa, sabihin natin, 1.8 million katao sa Maynila. So, 1.8 divided by 18 billion is equivalent to 10,000 per head lang po. Hindi po 100,000. So, mali po yung calculation mo. So, doon pa nga lang sa pag-calculate mo na 100,000 per head bawat Manilenyo. Actually, ang tao po sa Manila, no, ay almost 2 million mahigit. Butante pa lang yun. Hindi pa kasali doon yung mga residente. No, butante pa lang. 2 million plus na. So ngayon, pag 2 million o 2.3 million, i-divide mo sa 18 billion, magkano per head yan? Doon pa nga lang mali ka na So klarong-klarong naninira ka na. At yung sinasabi mong Paco Market, mga fire station, University of Maynila, binenta, saan mo po yan nakuha? Diyan pa nga lang klarong-klarong fake news ka na naninira ka na. Actually, yung sinasabi mong Divisoria Market, yes, totoo, binenta yun. Pero, yun nga, sinagot na nga yan ni Mayura Hani Lacuna. 'Di ba? So ito ipapatuloy natin yung reaction natin dito. Natanggap binulang po tayo sa iilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung pandemya Pero ngayon, na pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung binintang mga patrimonial asset, lalo na yung Divisoria na dapat kumikita, at pinangako nila pagagandahin, ipinenta. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo nagulat na lang. Yun daw Divisoria Market, binenta, hindi daw sinabi sa taong bayan at tinago. Uy, nagkakamali ka. Nagpapahalata ka lang talagang hindi ka nag-focus sa Sampaloc. Talagang bumili ka lang ng bahay dyan sa Sampaloc area. Sa ang katotohanan po dyan, nung pagbenta po sa Divisoria Public Market po, ay nag-live po yan si Yorme niyan. Actually, weekly si Yorme nagla-live. Weekly si Yorme may mga videos na
nasubaybayan siya ng Manilenyo. Pinaalam po niya sa Manila kung ibebenta ang Divisoria Public Market at actually pinag-mitingan po yan sa Konseho ng Maynila. Hindi po yan mabibenta kung hindi po inukihan yan ng mga city council, no? At hindi din po yan maibenta kung hindi pumirma lahat ang mga city council niyan at yung mga chairman na kung saan nabilong yung Divisoria Public Market. So pareho lang yan sa martial law ni Marcos. Hindi po makapag-declared si Ferdinand Marcos Sr. ng martial law kung hindi po pumirma ang congressman at mga senador. So hindi po si Marcos lang ang nag-declared. Kasali po ang congressman, kasali din po ang mga senador. So ganun din po. Hindi po yan maibenta ni Yorme Isko Moreno kung hindi po pumirma si Hani Lacuna dyan. So meron pong sagot si Hani Lacuna dyan sa inisyu ni Sam Bersosa. Ito po, no? Panoorin po natin kasi sumagot na po si Hani Lacuna. Nagsagutan na sila. Ito po. Doon naman po sa Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala ng lupa na yun, kasama po yung Divisoria Public Market, sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan ho bang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract nun, lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Tama. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yun na Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So,
Ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pagdevelop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na pong nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila, nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po, fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. So ngayon, ano na, Sam Bersosa, yung mga kemerot mo, nalo ka. Siyempre matatalino sila. Ba't nila may benta yung ari-arian? Hindi sila nagbenta. Hindi sila nangutang. Anong gagawin mo pag magaling kang mayor? Magre-reallocate ka lang ng pondo. Yung dapat para dito sa project na ito, ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit binuo nila na sobra-sobra sa utang. Ngayon, sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan, mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulong ko, maraming mahirap, pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa-awa na ho, kaya talaga ako tumakbo kasi... Oo, sa totoo lang, marami po talaga ang mahirap sa Maynila, lalo pag naka-downline sa'yo. Kasi biruin mo, bibili ka ng sabon halagang 10,000. Bakit mo ibibili ng sabon yun? Hindi ka naman kumikita. Kasi nga, kung ako praktikal na Manilenyo, bakit ako bibili ng sabon na halagang 10,000 kung meron namang halagang tag 20 lang? 'Di ba? So marami po talagang naghihirap sa Maynila na naka-downline sa'yo. Alam mo kung bakit? 10,000 ang halaga ng sabon mo. Ngayon, pag bibili ba ako ng halagang 10,000 na sabon, mag-iba bang itsura ko? Ikaw nga mismo may-ari, hindi ka nga nagbagong itsura mo eh. Hanggang ngayon, pangit ka pa rin. 'Di ba? So, ano pang saysay? Kaya marami pong mahirap po talaga sa Maynila. Kaya sa mga taga Maynila po, mga Manilenyo, isa lang po ang masasabi ko. Mag-isip-isip po kayo. Iboto nyo po yung magiging alkalde o magiging mayor na may puso para sa tao. Huwag niyo pong iboto yung magiging mayor dahil sa negosyo. Yun lamang. And I thank you. God first.